walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo, maganda ako. Charot! Maganda pa rin ang beauty ko kahit pagod na pagod tayo today. Actually, hindi naman ako pagod. Kasi parang feeling ko okay lang. Naloka ako kaninang umaga dito kasi 'di ba meron ngang ash na parang sa hangin, yung ayun nga yung pumapasok sa ilong namin na ayun kaya kami nagkakasakit kasi yung abo na nasisinghot namin mula sa polusyon. Kasi talagang sobrang grabe. Tapos ang naloka ako dito, ayun, kaninang umaga paggising ko walang abo. Sabi ko, ay, in fairness, walang pollution. Meron naman siya, ang lamig-lamig-lamig naman niya. Ganon. Naloka ako, nagulat ako doon sa lamig. Sabi ko, ba't ganito kalamig? Nakakaloka. Nakakawindang talaga. Yung parang biglang nag-winter uli. Ganon. Tapos naalala ko, ay magcha-Chinese New Year kasi. Siguro 1 week na malamig. Pero, sige lang, laban lang. Ano bang gagawin ko? No choice naman ako. Pero kanina hindi ako prepare sa lamig na yun na wala akong jacket. Sabi nga nila, hindi mo ha, ikaw lang yung walang jacket. Eh, nag-ahit pa ako. So, kamusta naman? Pumasok lalo sa ulo ko yung lamig. Ganon. Pero, okay naman yung timpla ng panahon. Tapos, di ba, ayun nga, dahil nga merong ngang pollution dito sa Thailand, tapos ngayon libre ang pamasahe. Ganon. Libre yung BTS. Yung BTS saka yung mga ilan bus, libre siya. So, ang saya lang nung feeling kasi at least, di ba, libre. O, 1 week daw yung libre kasi nga daw, para hindi daw maggamit ng car yung mga tao. Ang gusto nila, mag-take lang ng BTS para mabawasan yung pollution. Ganon. Kasi nanggagaling daw yung pollution na yon sa mga car. So, nasisira yung air fresh, ganon. Ewan ko, nakakaloka, dami nilang alam. Pero ang maganda dito, ayun nga, nagbibigay sila ng mga libre transportation sa mga public vehicle, di ba? So, ang bongga nun, hindi katulad sa atin, Diyos ko, wala kang mapapala. Dito, alam mo, nararanasan ko yung madalas yung libre, yung train, libre yung bus, ganon. So, ang saya lang ng ganon. Ang sarap gumala kapag libre. Yung mga, yung mga BTS. Kasi mahal din ang BTS nila. Anyway, so, ang importante ay hinaalagaan talaga nila yung mga mamamayan. Ewan ko na lang dito sa sa Pilipinas, kung paano tayo naaalagaan ng gobyerno at saan napupunta yung mga binabayad ng mga tao sa mga tax, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Sana may ganito din tayo. Ayun lang yung gusto ko sabihin. So, yon. At ito nga, pag-usapan natin ngayon, si Michelle D. Di ba nabanggit ko nga siya kahapon na medyo worry ako sa kanya kung sasali siya sa Miss Grand kasi nga, yung age limit. So, 30 years old na siya. Pasok pa rin naman siya kasi hindi naman siya magto-31. Kumbaga parang pasok siya for 30 years old. Ang Miss Grand kasi 17 years old to 18 years old. Hindi ko na maintindihan si Mr. na what no. Bakit siya nag-a-accept ng 17 years old ayaw naman niya ng bata, 'di ba? Kasi nga daw sabi niya pag bata daw mas mahirap daw kontrolin, ganon. Anyway, up to him. So yon. So sabi ko baka kasi alam mo yon, maliit yung chance ng mga yung last age na ng mga 30 kasi wala pa naman nananalong Miss Grand na 30 years old. Pero kung sakasakali, si Michelle T lang yun, di ba? So I hope so. Pero ang isa sa mga kinakatakot ko dito, baka siya matulad kasi dito kay Lucette Materan, di ba? So yun dati si Lucette sumali sa Miss Universe, tapos nagpunta sa Miss Grand. Tapos akala natin mananalo na siya sa Miss Grand pero kasi nagmukhang anti siya dito sa Miss Grand eh. So, nag-fourth runner-up lang siya. Ganon. So, natatakot ako baka maluset etong si Michelle D.
Alam mo yon. Kasi 'di ba, siyempre kita pa rin naman sa maturity ng face kapag medyo may edad na rin yung candidate. Kumpara mo sa mga 24, sa mga 18, ganon. Lalo na tumatanggap sila ng younger, 17. So, ibig sabihin nun, kung ikukumpara mo yung 17 years old or 18 years old doon sa 30 years old, ang layo, magmumukha siyang auntie, di ba? And I hope sana hindi yun makaapekto kay Michelle D. Kung sakaling sasali ha, ayun lang yung naisip ko. Naisip ko, baka sa Miss Universe, ginawa siyang top 10. Tapos, dito sa Miss Grand, gawin siyang top 5. Ganon. Pwedeng back-to-back first runner-up uli. Pero I hope na hindi na. Sana, pag sumali si Michelle D, ito lang talaga yung wish ko. Sana wag siyang sayangin. Kasi sa totoo lang, pag sinali mo si Michelle D dyan, ang risky dyan ay pwedeng masayang. Pwedeng mabaliwala talaga yung laban niya. Kasi nga, because of overage, yung gano'n, yung age limit, naka-brackets nga siya, pero tagilid naman yung, ano ba to, yung nakalaylay naman yung ano niya, yung edad niya. So, agaw buhay kung iisipin mo. Kaya nga sabi ko, sana hindi mangyari kay Michelle D yung maluset materan siya. Katulad nung nangyari nga kay Lucet na sumali from Venezuela pagkatapos ang ending ay ginawang fourth runner-up. Kahit yung nakita ko siya sa personal, sabi ko, ay okay, medyo mature na talaga ang ate mo. Kaya siguro talaga hindi nakapenetrate. Saka at that time, malakas yung kalaban niya, si Brazil, di ba? 2022 to. So, malakas si Miss Brazil noon. Si Melissa ba? Ayun. Kaya hindi rin niya talagang makukuha ang corona kasi kumpara kay ano. So ayoko lang mangyari kay Michelle D yung ganyang eksena kasi possible na mangyari yung mga ganito eksena. Hindi na mapupunta dyan si Michelle D. Oy, si Michelle D siya from Miss Universe. Ayan, nako, mga ano yan, kasi level ng caliber yan ni Pia Wurzbach at Catriona Gray. Walang ganun. So, ipakita mo at depende na kung paano ka magugustuhan. Pero yung porsyento na parang ikaw ang mabebetan, parang feeling ko, maliit na porsyento yon. Pero malaki din yung chance na pwede niya rin makuha yung corona. May chance din naman, di ba? So, yan. Kaya nakakakaba kung iisipin mo. Kanina nagkita si Michelle D saka si CJ Opiasa kasi nagkaroon nga yata ng event o kung hindi ko lang alam kung kanina to o kagabi. So, nagkita silang dalawa. Feeling ko naman na pag-usapan nila to. So, kung sasali man si Michelle D talaga sa Miss Grand Philippines, feeling ko nagtanong-tanong na to si Michelle D kay CJ Opiasa ng regarding sa kung ano yung mga dapat niyang gawin. For sure, di ba? Siguro nag-usap na sila or napag-usapan na nila ng todo yan. Tapos, pangalawa, ang naiisip ko, baka na-convince din siguro siya ni CJ Opiasa na sumali din ng Miss Grand. Ganon. Siyempre, aminin naman na natin guys, hindi naman basta-basta sasali lang si Michelle D ng ganun-ganun lang sa Miss Grand, di ba? So, siyempre, iisipin niya din kung paano siya mananalo, lalo na kung last pageant niya na talaga to. So, nandoon lang na siguro talaga baka, alam mo yun, baka sakali siya. And then, of course, pag-aaralan niya yan ng bonggang-bongga. Ang nakakatuwa dito, habang tinitingnan ko yung pictures nilang dalawa, naisip ko, dati, first runner-up si CJ Opiasa sa Miss Universe Philippines, tapos si Michelle D ang nag-title. So, parang feeling ko, mangyayari uli yun. First runner-up siya sa Miss Grand, tapos si Michelle D ang magta-title. Malay natin, di ba? Hindi din natin masabi at hindi din natin alam. Pero malaki yung possibility na pwedeng ganun yung mangyari. Di ba? So, yun. Kaya, sabi ko nakakatuwa din, no, kung iisipin mo. But I hope na sana mapagplanuhan lang talaga ng bongga, ng maayos, at ayun, sana magustuhan siya ni Mr. Nawat kung sasali siya. So, mag-training din siya under kay CJ Opiasa. Pwede din yung pasarela para mas naging strong at mas maging palaban. Kasi isa din yun sa mga talagang mahina talaga si Michelle sa pasarela. Pero yung nag-Miss Universe siya, maganda naman yung naipakita niyang pasarela.
So, umaasa ako na ile-level up niya yun. At pwedeng magturo sa kanya si CJ Opiasa, di ba? Malay natin, ganun ang mangyari. So, yan. Ay, nako, nakakaloka. Pero ang nakaka-excite kung sasali nga ba siya talaga sa Miss Universe Philippines. Mamaya, daldal tayo ng daldal dito regarding kay Michelle D. Tapos, wala naman pala siyang planong sumali. So, abangan natin yan. Kasi ang alam ko by April. So, tignan natin kung by April ay magpapasabong nga ba ng bonggang-bongga ang Michelle D para sa laban niya sa Miss Grand Philippines at kaya niya kayong masungkit ang corona ng Miss Grand Philippines. So, yan yung abangan natin. Hay nako, kayo guys, ano ba guys ang masasabi ninyo dito sa tinatalakay natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.